specific drink. Pero since nowadays na pwede na siyang gamitin para saan, kung iba-iba, pwede na po. Ano? Pero originally, yun po yung kanilang purpose. Next, ito po ang tinatawag nating pint glass. P-I-N-T, pint glass. Now, the pint glass measures 16 ounce. Kasi ang pint baga po is measurement ay 16 ounce. Pint glass. No, ito po, bigger glass. Pwede rin siyang serban ng beer. Pwede siyang serban ng different or other cocktails. And kadalasan ginagamit ko siya sa shaker. Kapartner po siya ng shaker. Yung Boston shaker natin. Ganito po siya. Mixing glass ng purpose niya. Okay? So, multi-purpose po ang pint glass. Pwedeng pang-serve na drink or pwedeng mixing glass ng shaker. Okay, so those are the examples of glasswares under the tumbler groups. Pero aside from those po, marami pa kayong makikita ng iba't ibang design. So again, ang pinaka-reference nyo, bottom, flat bottom po, para maging tumbler group siya. No? Okay, next group yung ating footed wares. Yan, ito na yung mga footed wares. So we have, dito, brandy glass, yeah. So these are brandy glasses. Pero meron siyang dalawang size, the small and the big one. Okay, the small brandy glass is tinatawag nating snifter brandy glass. Snifter. Bilang yan sa bowlware. Ano? Ay, sa bowl. Snifter. Ano? Snifter brandy glass, mas maliit. Yung isa naman mas malaki is inhaler brandy glass. Actually, meron kasi mas malaki dito, yung balloon type. Sa group siya ng bowl? Brandy glass din ba, no? So this is just the main two type of brandy glass. Snifter brandy glass, maliit. Inhaler brandy glass. Now, anong difference ng dalawa aside from the size? Snifter, kasi hindi mo kayang ipasok ng dong. Kaya single ka lang. Ano? While the inhaler, pwede mong ipasok para ma-enjoy mo yung aroma. Okay? So again, from the name itself, brandy, for the purpose of serving brandy or cognac. No? Just for brandy and cognac. Wala pong iba pwede gamitin. Cognac. But sometimes, sa ibang bar, makita nyo, nilalagyan ng cocktail. Nagiging innovative sila. Binabali nila yung standard. But solely for brandy glass, ay brandy and cognac po siya. Again, snifter yung maliit, inhaler yung malaki. Now, what is the proper way of holding this type of glass? Yes, through palm. Ako. So talagang hinahapon din siya sa palm, hilig sa palm. Because we are warm-blooded, medyo warm po yung temperature ng ating katawan, especially yung palm. Nawawarm niya po yung brandy or cognac. Bakit kailangan i-warm ang brandy or cognac? Because mas nabubuhay or mas lumalabas yung aroma and flavor ng brandy. Ano? Sa atin sa Pilipinas, laging with ice. Kasi mainit na. Pero the proper way of enjoying or drinking the brandy or cognac is dapat medyo warm. Para mas lumabas yung kanyang pinaka-aroma. Ano po? That's why ganyan po proper way niya. Para ma-warm. Now, sa mga hotels po, may mga guests dyan na umorder ng brandy. Gusto nila warm yung brandy nila. Meron tayong tool, specific tool na katungan yung ganyan. And then merong mainang apoy sila din. Para uminit po yung baso. In that way, nabubuhay na agad yung, o nagigising na yung brandy. May enjoy agad yung guest. Yung ano. That's why, sinisavor po ang brandy. Sa atin na kasi, puro patayan kung inuman yung hindi na natin sinisavor. Pero pagka kayo po, naging brandy connoisseur or cognac connoisseur kayo, you will enjoy the aroma. Kasi po, pag na-warm po, try nyo sa bayan, Wala pala yung binabalik. Any type of glass na kayong i-warm o isigit sa ganito. Or inihin mo yung brandy mo. Kahit yung emperador na brand, magiging iba po ang amoy, ang aroma. Pag mainit. Pag na-warm mo ng konti, kung nang papakulo ka. I-warm mo lang mo nila, magiging iba.